Salaysay ang buhay ng isang bata na nag-try mag-improve sa kanyang relasyon sa Diyos. Ang itong bata ay nangangalang Daniel. Si Daniel ay isang 18 years old na nag-try mag-hirap na nag-improve sa kanyang relasyon niya. Ngunit sa kanyang relasyon sa Diyos ay may maraming hadlang siyang kinakaharap. Una ay ang social media. Dinaya siya palagi ng ML, ngunit hindi alam ni Daniel na nakakaubos na pala ito ng oras sa Diyos. Tara, rank up tayo pare. Sige yan. Sige na, rank up tayo. Bawi tayo. At sa kanilang pag-rank up, nakalimutan na ni Daniel sumagawa ng isang devotional. And nagpatuloy pa din ito dahil sa paglalaro niya. Bukod sa social media at sa cellphone, may problema din kinakaharap si Daniel. At ito ay sa loob ng pamamahay niya. Siya ay palaging pinagagalitan ng kanyang ina na wala siyang kwenta at kahit saan-saan lang papunta. Ma'am, magsigaw muna ako, ma'am. May puntaan ako. Ano naman? Alam mo ba, meron tayong problema dito sa bahay. Alam mo, madami kang gawain. Umalis ka, wala kang ginagawa, puro lakad ang lakad. Kaso may, naman mo kasi yung church, ma'am. May puntaan ako. Alam mo, puro ka na ng laro. Alam mo, maglinis ka muna kasi kadami-dami natin gawain dito. Alam mo, yung labahan ko, hindi matapos na hindi mo tinulungan. Sa buhay ni Daniel sa loob ng kanyang bahay, unti-unti na siyang nawawala sa Diyos at nahulog sa depresyon. Kaya, desidido si Daniel maghanap ng masilungan at nakalimutan niya ang silong na ito ay dapat mahanap sa Diyos at hindi sa ibang tao. Kaya, nakipagkita siya sa kanyang girlfriend. At dinaya siya ng kayang girlfriend na mag-anniversary muna instead na sumimba. Mag-church muna tayo na. Bakit tayo mag-church? Na anniversary na natin ngayon, dapat mag-celebrate muna tayo. Huwag na tayo mag-church. Kasi dapat natin na si Lord na. Hindi, dapat mag-ano muna tayo. Anniversary natin ngayon, Christmas Day. At ng araw na iyon, naubos yung oras ni Daniel para sa Diyos at napuno na lang palagi ng relasyon. Bukod pa nito, si Daniel para sa kanya, ay hindi pa din enough na ma-feel yung pagkukulang sa loob niya. Hindi niya alam ito, kaya desidido pa rin siya humanap ng masilungan sa kanyang mga kaibigan at iba pang tao. At ito ay napamaraan sa bisyo. Hindi alam ni Daniel na ang pag-inom pala ay nakikisira sa kanyang kalusugan at nagpapalayo sa kanya ang mga barangaya sa Diyos. Reality. Sabi mo na, Paul. Wow. Kanasan, Lord. Saan ka muna? Isa ba? Kanay. At nang gawain iyan, naubos lahat ng oras ni Daniel sa Diyos. Hindi niya na nakilala sa puntong ito ang Diyos, ngunit nakilala niya na lamang ang mga problema sa isip niya. Si Daniel ay napakwestiyon na sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Para sa kanya, ang paligid niya, ang mundo ay unti-unti nang nawawasak. Si Daniel na lang palagi ay nahulog sa depresyon at pinabalikan ang kanyang bisyo. At ito ay sa social media, pamilya, barkada, bagang relasyon, bisyo, at ang kanyang mga problema sa damdamin at pag-question sa Diyos. Ngunit, sa mga tuwid nito, may biglang blessing dumating. Isang tao
na a man of God na nagangalang Kenneth at ang kanyang mga kasamahan katulad ng isang fellowship ang nag-aya at nagpapakilala sa kanya kay Jesus. Hello. Hi, Brad. Kailan pa kayo business, Brad? Hindi masyado bro. Tama talaga excited na kailan na business. Pero kailangan ito, kailangan tayo magsimba siya na like fellowship, worship. Ikaw ka bro. Napaka-interest. Medyo din naman bro, may medyo malalo ko sa akong social media na bonus sa relationship. Tama talaga experience mo na. Pero normal naman siya, kay tao naman ka. Pero, nag-aaral yung time ng Pinomo. Kung saan magsimba ka lang ng Brad. Wow. Ayan, sige naman. At mula sa blessing na iyon, natutunan ni Daniel kung sana pakarami-rami niyang problema, isa lang pala ang solusyon. At ito ay mahanap sa Diyos. At ito ay natatapos ang kwento ni Daniel.